Tuluyan na raw inihinto ang pag-iri ng non-time show na tahanang pinakamasaya sa GMA Network ayon kay Asia's King of Talk Boy Abunda. Sa latest episode ng kanyang programang Fast Talk noong Lunes, kinumpirma niya ang tungkol sa balitang ito. Matatanda ang nauna ng inamin ng isa sa mga host ng naturang non-time show na si Charis Solomon ang pamamaalam nila sa ere. Kasabay nito ang hiling na sana ay mabigyan agad ng trabaho ang mga empleyado ng kanilang sinibak na show. Samantala matapos mapaulat ang tungkol dito, nagsimulang lumutang ang balitang It's Showtime o TikTok clock daw ang ilalagay ng GMA Network sa nabakanting time slot. Samantala, isang madamdaming mensahe ang ibinahagi ng TV host at aktor na si Mavi Legaspi matapos umugong ang balitang magwawakas na ang kanilang non-time show na tahanan pinakamasaya. Sa isang Instagram post ni Mavi, ipinahayag niya kung paano siya hinulman ng naturang non-time show. Sa kabila rin umano ng mga intriga at bulong-bulungang umaaligid sa show, lagi silang nakakahanap ng butas para malusutan ang mga ito dahil gusto nilang makapagbigay ng tulong at saya. Matatanda ang nagsimula umugong ang balitang machuchugi ang naturang non-time show noong Sabado. Kapansin-pansin kasi ang tila pananamlay ng mga host sa kanilang finale spills. Ibinahagi naman ni TV host Joey De Leon ang isang painting na nagpapakita ng isang tula sa kung paano nagsimula ang kanilang non-time show. Mababasa naman dito ang isang tula na nagkwento sa kung paano nabuo ang konsepto ng Eat Bulaga na makalipas ang 9 na buwan ay muli na nilang nabawi matapos ang legal battle sa korte laban sa Tape Incorporated simula nang umover the bakod sila sa TV5. Samantala kumpirmado namang babu na sa ere ang tahanang pinakamasaya matapos magpaalam ang host nito noong March 2. Mula kay Asia's King of Talk Boy Abunda, sinabi niyang tuluyan na talagang nagpaalam sa ere ang programa at hindi pa tiyak kung anong programa ang isasalpak sa maiiwang time slot nito. Tapos nagpaalam na sila. Di ba lumabas ang mga viral videos na nag-iiyakan sila pero hinahanap natin si Paolo Contis kung nasaan, bakit wala siya sa mga video. Di ba? Andun pala. Magpatapos ang sabing, marami pong salamat hanggang sa muling pagkikita. Agad-agad itong nagpunta daw sa dressing room mag-isa at doon humagulgol. Okay. Dudugtungan ko yan. Dudugtungan ko yan, anak. Alam mo, ang dami kasing version na tumakbo raw sa CR, doon daw umiyak, sumakay daw ng kotse, ayaw daw magpako ng camera, nagagalit. Marami akong anak-anakan na nagtatrabaho sa GMA7. Mula nung mawala ang ABS-CBN, nagkaroon ng trabaho doon. At ang mga anak ko mismo, ang source ko, totoong-totoo po na tumakbo agad si Paolo Contis sa dressing room at doon humagulgol. Ayaw po niyang magpakita sa harap ng mga kamera sa kanyang pagluha, sa kanyang pag-iyak, paghagulgol. Siguro naiisip din niya, naku, lagi lalo ako mababash nito dahil dati-dati ang lakas-lakas kong magsalita ng mga masasakit, di ba? Ang lakas kong mangantsaw. Baka ngayon pag nakita ako, lalo ako i-bash. Yun siguro yung nasa isip niya, no? Oo, ikaw yung pinakamalakas, di ba? Kumbaga sa away, ikaw yung pinakamalakas mangbus ka, di ba? Nung nasuntok ka, iiyak ka ba? Siyempre, hindi. Ikaw yung, alam mo actually, nakakaawa din si Paolo Contis eh. Siya yung pinambala sa kanyon. Correct. Siya yung pinambala sa kanyon. Kasi sa dinami-dami nilang mga nag-host ng tahanang pinakamasaya, siya yung talagang laging iniuumang sa laban. Siya yung para bang 1 milyon ng talent fee araw-araw. Alam mo yung ganon? Siya yung pinambala sa kanyon. Kaya siya talaga, sa kanyang balikat, yung matinding paghusga ng mga nagmamahal sa Tito Vic and Joey ngayon. Talagang ang daming tawag sa kanya, Attorney Angas, Attorney No Case, Attorney No Pay, di ba? Excuse me po. Yun, ang dami-dami. Kaya talagang maganda na rin yung ginawa niya na tumakbo na lang siya sa dressing room at doon siya naghumagulgol. Di ba? Hindi niya pinakita na mahina na siya. Kasi pag pinakita niyang mahina na siya,
lalo siyang pupupugin at lalo siyang manghihina. Diba? Ayan, totoo yan. Kaya naman, sa susunod siguro matututo na rin siya eh. Alam mo, si dating Mayor Isko Moreno, marunong tong lumagay sa lugar. Diba? Blazing, ang galing. Nag-aano siya nagpapatawa, nagsasalita rin, pero hindi ka masasaktan. Hindi mo maiisip na meron siyang tinutudla o pinariringgan. Itong si Buboy, isang napakalakas na hagulgol din ang ating nakita. Dahil si Buboy din ay nakapagsalita rin ng hindi kagandahan. Na para bang ang kanilang wala ng wakas. Ang kanilang programa ay wala ng wakas. Itong si Buboy, tamo si Betong, wala kang maririnig. Di ba? Hindi nagsalita rin masakit Di ba? Pero sino ang ngayon tinutudla? Sino ang sentro? Di ba yung mga nagsalita ng pagkasasakit? Yun. Yun. Napakahirap ng kanilang kalagayan kasi trabaho nila kailangan nila ipaglaban kasi doon sila kumikita. Kahit naman siguro sino, di ba nanay, kung di sila kumikita wala silang magagawa, di ba? Totoo naman yan. Wala pa silang ibang trabaho. Meron naman yung iba sa kanila, gaya ni Paulo, may trabaho naman siya, di ba? Kaya lang, yung samahan kasi, may nabuo na kasing relasyon among magkakasama, pati sa produksyon, di ba? Pansamantala, iwanan natin si Paulo Contis Jovi Francisco. Pansamantala sabi ni Randy Balaguer, Nay, kung makahagulgol naman yung Paulo, parang 4 na dekada nang nagtatagal ang show niya. Hoy, bayad ka dyan at ang angas mo. Willie Revillame ka in the making. Mahaba pa ba ang laban? Sabi ni Randy Balaguer. At sabi ni Ching Bautista Silverio, nasa ng tapang mo ngayon, Contis? Humagulgol kasi napahiya siya. Inuna kasi niya ang yabang. Humility is the key. At sabi rin ni Ching Bautista, same year, Nay. My mom passed away 2003. She was the glue of the family. She's always in my heart, prayers and thoughts. Totoo yan. Ang nanay po ang nagsisilbing glue. Ang nanay po at tatay ang nagsisilbing pandikit sa lahat ng magkakapatid. At ito po ay mararanasan nyo. Kapag wala na sila, lumuluwag na po yan. Lumuluwag. Hindi na katulad ng dati na buhay pa ang mga magulang na glue sila na nagpapangkit sa magkakapatid. Totoo yan. Akala po kasi ni Paulo, nakasandal na siya sa pader dahil sa tahanang pinakamasaya. Nagiba. Ang ending, nga. Sabi ni Marichu, Permasyon Espiritu. Ayan.